Ito hindi binabasa ng mga pastor ni Manalo ito. Pero note ninyo, hindi sila kasi tapat sa kanilang sarili, pati sa kanilang mga miyembro. Para manatili lang na si Kristo'y tao, iniiwasan nilang basahin ito. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Binabasa ba sa inyo yan? Yan ang original na nasa translation sa Greek. Doon sa Greek Bible na ang edad ay 1,800 taon na ngayon. Theon odis, eoraken popote, monogenesteos. O monogenes o monogenesteos. O on eiston kolponto patros ekenos exegisato. Tatagalugin ko po. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Muli po mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Sa oras na ito, reaction video po ang gusto ko pong ipakita sa inyo mga kaibigan, na kung saan mayroon pong nagtanong ng isa sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, na kung saan ay hinamon ang ating kapatid na Eli tungkol po sa aral na sinasabi ng ating kapatid na Eli na si Kristo ay hindi tao kundi siya po ay Diyos. So hinamon po itong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang ating kapatid na Eli. Kaya napakaganda po ito mga kaibigan. Yung mga nagko-comment dito po sa comment section, si Jason at saka yung mga iba pang mga Iglesia ni Cristo, makinig po kayo mga kaibigan, no? Sana po ay maliwanagan po yung mga ipinaglalaban po ninyo na si Kristo ay tao lang o tao at hindi po siya Diyos. Sana po ay mapansin po ninyo kung ano po yung isagot ng ating kapatid na Eli doon po sa kaibigan po ninyo o kapatid po ninyo sa pananampalataya, isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Eto mga kaibigan, panoorin natin. Ano po ba pagkakilala niyo sa Panginoong Jesucristo? Sino po ba talaga ang tunay na Diyos? Ganito yon. Yung tunay na Diyos, siyempre nag-uumpisa yung tunay na Diyos sa Ama. Ano? Ang Ama ay tunay na Diyos. Pero yung anak, o mutunay yung Ama, siyempre tunay din yung anak. Yes. Tama. Halimbawa, tunay na tao ka, magiging anak mo, tao rin. Hindi naman pwede yung kalabaw, mga anak ng kambing. Yes. Anak ng Diyos si Kristo eh. Pwede Diyos yung Ama, Diyos din yung kanyang anak. Di ba? Basahin natin. 5:20 ng unang Juan. At nalalaman natin Pakinggan nyo, panoorin nyo sa screen mga kababayan. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo sa makatimbagay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Bakit? Bakit sinabi ni Juan? Pero alam niyo mga kaibigan, sa talata na binabasa ng ating kapatid na Eli, ang katunayan, itong mga Iglesia ni Cristo, hindi tinatanggap yan. Hindi tinatanggap. At ang katunayan ay iniiba po nila yung paliwanag tungkol po dyan. Mga kababayan, iniiba po nila, itinwi-twist nila o pinipilipit nila na yung ipinapakilala daw dyan na tunay na Diyos ay ang Ama. Pero kung basahin mo talaga yung talata ay napakalinaw naman na si Kristo yung tinutukoy na tunay na Diyos dyan, mga kababayan. So tuloy po natin. Na itong naparito na anak ng Diyos ay tunay na Diyos at buhay na wala hanggan. Kahit na sinabi sa 21, mga anak, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Dito pala sa mundo, maraming Diyos-Diyusan. Yes. Kaya nung pumarito yung anak ng Diyos, ipinakilalang tunay na Diyos. Kasi maraming siyang dinatnan, di tunay na Diyos, mga Diyos-Diyusan eh. Ang katunayan, sabi ni Pablo sa Galacia 4:8, pakinggan niyo sinasabi ng talata, gayon man, ng panahong yaon, yung nakalipas na panahon, na wala pa si Kristo, no? Sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y
nasa pagkaalipin ng sa katutuboy hindi mga Diyos. Yes. Yung mga pinaniwalaan nila bago dumating si Kristo, hindi mga tunay na Diyos yun. Oo. Pero nung dumating si Kristo, sabi ni San Juan, ito ang tunay na Diyos. Kaya nung mag-usap sila ni Santo Tomas sabi ni Santo Tomas, Panginoon ko! Diyos ko! Sabi niya, sumagot ang Panginoong Yesus. Dahil ako'y nakita mo, sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakakita, gayon may nagsisisampalataya. Amen? Okay kayo, sumampalataya. Okay, pero ang sagot po nila dyan, mga kaibigan, yung binabasa ng ating kapatid na Eli doon po sa John chapter 20 verse 28, na kung saan ay tinawag ni Tomas si Kristo bilang Panginoon at Diyos niya. Sabi ng mga iglesia ni Kristo dyan, para mapilipit po nila, si Tomas ay nagulat lamang, sabi. Nagulat si Tomas. Nung nakita niya si Kristo, siyempre normal, magugulat si Tomas kasi nabuhay si Kristo mula sa mga patay. Kaya nagulat si Tomas. Kaya nasabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Nagulat yan ni Tomas. Yun ang sabi ng mga iglesia ni Kristo, mga kababayan, yung mga ministro. Pero alam niyo mga kaibigan, hindi po totoo yun miski nagulat man si Tomas, dapat sana, kung hindi talaga Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, itinuwid man lamang po ng ating Panginoong Jesucristo itong si Tomas. Hoy Tomas, ba't ka nagulat? Napagbintangan mo pa akong Diyos. Dapat ganun ang sinabi ni Kristo kay Tomas. Dahil sa pagkagulat mo, napagbintangan mo, napagkamalyan mo na ako ay Diyos. Hindi, mayroon lamang po isang Diyos. Dapat ganun ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Pero napakalinaw naman yung talata na nung tinawag ni Tomas si Kristo bilang Panginoon at Diyos, sabi pa nga ng Panginoong Jesucristo, mapalad ka Tomas. Yung sinabi ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, sinabi pa ni Kristo sa kanya, mapalad ka Tomas. Bakit? Sapagkat sumampalataya ka. Nung nakita mo ako, sumampalataya ka. Mapalad pala si Tomas. Sapagkat nung nakita niya ang ating Panginoong Jesucristo, sumampalataya na si Kristo ay Diyos. Sabi ng Panginoong Jesucristo, mas mapalad ang taong hindi nakakita sa akin, gayon may sumasampalataya. Kaya kapag maniwala ako, sumampalataya ako na si Kristo ay Diyos, anak ng Ama, anak ng Diyos, kaya siya rin ang Diyos ko, di mas mapalad ako. Kasi hindi ko bang nakita si Kristo, pero naniniwala ako at sumasampalataya ako na si Kristo ay Panginoon ko at Diyos ko. Gaya ni Tomas, mga kaibigan. So ito yung hindi po matanggap ng mga iglesia ni Kristo, mga kababayan. So ituloy natin. Kaya pa si Tomas, sumampalataya. Mapalad kahit hindi mo nakita kung sasampalataya ka. Paano pananampalataya? Kagaya ng pananampalataya ni Tomas. Yes. Ano pananampalataya ni Tomas? Panginoon ko! Diyos ko! Ano si Kristo para kay Tomas? Diyos! Yes. Di naman niya sinabi, Panginoon ko! Tao ka! Wala namang ganun Amen. Panginoon ko! At Diyos ko! Yun. Yung Panginoon niya, Diyos niya, si Kristo yun. Yes. Di naman masama yun. Nasa Biblia yun. Huwag mo naman sabihin, si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Tinawag siyang Diyos ni Tomas Oo. kung hindi siya tunay na Diyos, sana sabi ni Kristo, Oy Tomas, nagkakamali ka, tao ko, no? Tumigil-tigil ka. Sana ganun. Hindi ang sagot ni Kristo Sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka, mapapalad yung hindi nakakita. Gayon may nagsisampalataya. Paano? Gaya ng pananampalataya ni Tomas na Panginoon ko, Diyos ko. Nasa Biblia yun. So ibig sabihin, yung mga iglesia ni Kristo na hindi sumasampalataya na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos, hindi sila mapapalad.
O, kita nyo yon? Ha? Yung mga nagko-comment na Iglesia ni Cristo dyan po sa ibaba. Hindi po kayo mapapalad. Bakit? Hindi nyo kasi pinapaniwalaan, hindi kayo kasi sumasampalataya na si Kristo ay Diyos. Dapat sampalatayanan nyo para maging mapalad din kayo, gaya ni Tomas. At lalabas, mas mapalad pa kayo kung sasampalataya kayo na si Kristo ay anak ng Diyos. Kaya siya ay Diyos. Mga kababayan, mapalad mapalad. Kung gusto nyong hindi mapalad, di manatili kayo dyan sa pagkaunawa nyong hindi Diyos si Kristo. Tignan ko lang kung mapalad kayo. Pero ang sabi sa Biblia, mapapalad yaong mga hindi nakakita sa akin, gayon may sumasampalataya gaya sa pananampalataya ni Tomas. Tuloy natin. Maganda ito Hindi naman natin pwedeng alisin sa Biblia. Babasahin ko. Bakit meron tao? Bakit kung may tao? Yun. Kaya nga nagkagagalaiti yung ministro ni Manalo, si Cristo tao! Bakit? May tao kasi talaga Kaya ano ba yung tao? Pakinggan nyo, 1:14 ng 1. Nagkatawang tao ang verbo. Ano daw po yung tao? Yung katawan. Nagkatawang tao. Hindi naman nagkatawang kalabaw. Nagkatawang tao. O kaya yung tao, yung katawan. Pero sa loob ng katawan, ano yung nasa loob? Nagkatawang tao meron sa loob yun Yeah. Basahin natin ang Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapusutan ng paglagyo sa kahayagan ang kalaman. Yun. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kung sa katawan, sa loob ng body, nandun yung Godhead. Kita mo? Tao ba yun? Hindi tao yun. Ang tao yung katawan. Basahin natin ang Pilipos 2:5 sa Magandang Balita Biblia. Basa. Magpakabata kayo tulad ni Kristo Diyos. Bakit? Kahit siya ay Diyos, hindi siya pumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito. At namuhay ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Kita mo, kahit siya Diyos. Diyos pa hindi. Ulitin nga natin yung 6. Kahit siya ay Diyos, hindi niya siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. O, lagyan natin sa King James Version ng English. 2:6. Who, being in the form of God, thought it not a robbery to be equal with God, but he humbled himself and made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. In the likeness of man. Siguro yung retired teacher dito, sasabihin niya, hindi ko naman binabago, di ba? Nakalagay yun, ano? Sabi, he took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Ayan. Siya'y nakitulad sa tao. Meron ba namang tao na makikitulad pa sa tao? Tama. Oo. Wala. Masama implikasyon nun. Halimbawa kayo, tatang. Kayo, nakikitulad kayo sa tao Anong ibig mo sabihin sa akin? Baboy ako? O animal ako? Hindi, tao ko talaga. Yes. Masama implikasyon, pag tao, hindi na nakikitulad sa tao. Kaya nakikitulad sa tao dahil hindi nga talagang tao. Yes. Basahin natin ang King James Version sa Tagalog. Na siya, pagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay ho ba o hindi? Pantay. Pero hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, kinubad niya ito at nagkanyong alipin na nakitulad sa tao. At palibhasa ay nasumpungan sa kanyang tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Yun po nasa Biblia. Diyos yan Yes. Anak ng Diyos, siyempre Diyos. O sasabihin ng iba,
Kung tunay ay kang Diyos si Kristo, tunay na Diyos pa rin ang Ama, di dalawa na ang Diyos. Anong problema mo? Yes. Asan ang problema? Wala! Sasagutin ni Kristo yan. Walang problema. Magiging dalawa ka. Ang sagot naman ni Kristo ganito. Gis 30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Problema ba? Wala. I and my Father are... Wow. Di ba? Anuhan? Ano ngayon ang pakialam natin? Yun ang gusto niyang bilang. Ikaw, kung magbilang ka, 1 plus 1 equals 2. Ang Diyos pala, 1 plus 1 equals 1. Uy, iba ang bilang ng Diyos eh. Iba. Katunayang iba ang bilang ng Diyos, 19:5 ni Mateo. At sinabi, dahil dito'y iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag mapaghiwalayin ng tao. Tingnan mo yung magkasawa pala, isa na lang. Pero dalawa yun. Pero isa. Ay yung iba, kung si Kristo yung kay tunay na Diyos, ang amay tunay na Diyos, sino kakadalawa? Hindi, ikaw bahala. Oo. Bahala. Pero pag Diyos tinanong mo, isa lang sila. Yes. May problema ba ron? Ang problema ron. Pagkatakot ka maging dalawa. Maganda nga yun eh. Ganun yun. Pero ang totoo nananatili na si Kristo po ay Diyos. Anak siya ng Diyos eh. Ang katunayan nga kasi para ang tao kasi, alam niyo po ba ang tao mga kapatid? Yung terminong tao, ang tao galing sa alabok. Di ba? 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao'y naging Yun. Bitin, no? Bitin. Yung tao ay naging kaluluwang buhay, mga kaibigan. So, ang katwiran nila ay, bakit sinasabi ni Pablo na si Kristo ay tao? Taong tao. Yan ang problema po ninyo. Pero para sa akin, ay hindi po yun problema. Para sa kapatid na Eli, hindi po yun problema. No? Na kung bakit si Kristo ay tao, alam niyo, hindi naman talaga tao eh. Kasi ang tao, ayon sa huling binasa ng ating kapatid na Eli sa Genesis chapter 2 verse 7, na kung saan ang tao nanggaling sa alabok ng lupa. Sa alabok ng lupa galing ang tao. Si Kristo, hindi naman galing sa alabok ng lupa eh. Mga kaibigan, hindi galing sa alabok ng lupa si Kristo. Saan nang galing si Kristo? Mga kaibigan, di basahin natin, no? Dito po sa 1 kapitulo 6, sa versikulo 38, ganito po ang sinasabi sa talata kung saan nang galing ang ating Panginoong Jesucristo, na hindi po matanggap-tanggap ito ng mga iglesia ni Kristo. Dito po sa 38, ganito po ang sinasabi sa talata kung saan naggaling ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat bumaba akong mula sa langit. O di sa langit pala siya galing. Hindi sa alabok ng lupa. Kundi sapagkat bumaba akong mula sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Saan sa langit nang galing ang ating Panginoong Jesucristo? Saan sa langit nang galing, mga kaibigan? Kasi sabi niya, bumaba mula sa langit. Saan sa langit? Saan parte sa langit siya nang galing, mga kaibigan? Sa 1:18 ng Juan din, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Hindi lang basta langit kung saan galing. Doon mismo sa sinapupunan ng Ama. Anak nga ng Ama mga kaibigan. Doon nang galing mismo sa sinapupunan ng Ama, si Kristo. Sa langit. Bakit tao? Kasi nagkatawang tao.
yung binasa nga ng kapatid Nelly doon po sa John chapter 1 verse 14. Ang verbo ay nagkatawang tao. Si Kristo wala pang kalagayan, panukala lang yan, walang kalagayan, hindi siya Diyos. Anong klaseng unawa yan? Isa lang daw panukala at sa langit wala daw kalagayan doon. Kung mabasa ko na may kalagayan siya doon, ito, sa verse 1, dito sa John, sabi dito, nang pasimula, siya ang verbo. May kalagayan o wala? Mga kaibigan, may kalagayan ba o wala? Nang pasimula, sabi niya, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Abay, Diyos pala ang kalagayan niya nung nasa langit. Tapos itong mga iglesia ni Kristo, sabihin nila wala daw pa siyang kalagayan. Panukala lang. Iniisip pa lang ng Diyos na magkaroon siya ng Kristo. Abay, nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. O di meron na siyang kalagayan. Anong kalagayan niya sa langit? Diyos. Anak siya ng Ama. Anak siya ng Diyos. O ang katunayan, dito po sa chapter 6 ng John, mga kaibigan, sa verse 62, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Meron siyang kalagayan Sabi dito, ano nga, kung makita ninyo, umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. O di meron siyang kalagayan talaga. Wala pang sanglibutan, may kalagayan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nung nangaral sa mga Hudyo, nung hindi nila nauunawaan, sabi niya, hindi niyo ako maunawaan sa mga pinagsasasabi ko. Di lalo na kung sabihin ko sa inyo, lalo na kung makita ninyong aakyat o umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. O di meron siyang kalagayan ng una. Meron pa nga siyang natamo mga kaibigan. Meron pa nga siyang natamo nung una wala pang sanglibutan. Meron na po siyang natamong kaluwalhatian. Bago ang mundo ay naging gayon. Dito po sa 17 ng Juan din, dito sa verse 5, at ngayon Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhati ang aking tinamo. Tinamo, ibig sabihin, nakamtan na niya. Tinamo, sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ibig sabihin na meron na po siyang tinamo dati, wala pang sanglibutan, meron na talagang kalagayan ng Panginoong Jesucristo. At kung bakit meron po kayong sinasabing tao, kung bakit meron po kayong sinasabing nagkatawa tao, sabi ni Apostol Pablo, ito kasi yung sinasabi ng mga iglesia ni Kristo na nalilito po rito sila no? Dito sa Timoteo chapter 2 sa verse 5, na kung saan ay sabi dito, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yung kanilang binabasa dyan ay sapagkat may isang Diyos lamang. O eto, panuorin natin. Nang iwan ni Kristo ang mga apostol, umakyat na po siya sa langit sa piling ng tunay na Diyos ng Ama. Naiwan po mga apostol dito sa lupa. Ano ipinangaral ng mga apostol? Kung ano ang tunay na likas na kalagayan ni Kristo. Dito po sa unang Timoteo 2:4 hanggang 5, babasahin ko po sa inyo. Ito po. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at malaman ang buong katotohanan na ito nga ay meron lamang isang Diyos at si Kristo Jesus ang tanging makapaghahatid sa atin sa Diyos.
si Jesus ay totoo ngang tao. Yun. At ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayong lahat. Ito sabi ng mga apostol. Ano sabi? Si Kristo ay totoo ngang tao. So dyan po sila nalilito. Kasi pabago-bago ang kanilang ginagamit na version sa talata. Para mapalabas lang na si Kristo ay totoo ngang tao. Yan. Totoo ngang tao. Wala naman nagsasabing hindi tao si Kristo pero ang pinapatunayan natin dito, si Kristo ay hindi dati tao, kundi nagkatawang tao. At kung bakit lamang po siya nagkatawang tao, dahil ang Ama, meron siyang ibig. Meron siyang ibig. Kaya nga sabi niya na ako'y bumaba galing sa langit upang hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi yung kalooban ng nagsugo sa akin. So, nung bumaba ang Panginoong Jesucristo mula sa langit, meron po siyang misyon. Meron siyang gagawin. Hindi yung kanyang kalooban. So, ibig sabihin, yung kalooban niya, iba sa kalooban yung nagsugo sa kanya. Mark Umbaw, dito mapapatunayan natin dito, iba talaga yung Ama, iba yung Anak Kasi, nung bumaba ang Panginoong Jesucristo, hindi upang gawin niya ang kanyang sariling kalooban. Ano ang gagawin niya? Gagawin niya yung kalooban ng nagsugo sa kanya. O di, magkaiba. Mga kaibigan. Ano ba kasi ang kalooban niya ang nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo? Sa Timoteo, unang Timoteo Kapitulo 2, sa versikulo 4, ibig kasi ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. At maalaman po nila ang katotohanan para magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan. Kaya inutusan niya ang kanyang anak upang magkatawang tao. Upang yung kanyang katawan, yung laman niya, yung totoong tao, yung laman niya, ayun po ang magiging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Hindi yung pagka-Diyos niya ang ginamit, kundi yung kanyang laman. Kaya nga, yung laman niya, inihanda ng Ama yon. Alam niyo mga kaibigan, si Kristo po, ayon po sa Hebrew chapter 10, sa verse 5, ang Panginoong Diyos, ang hain at haing susunugin, hindi na niya ibig. Sabi dito sa verse 5, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ayaw na ng Diyos yung mga kambing, tupa, o kalapati, baka, anuman, yung mga inihahain ng mga tao. Ayaw na ng Diyos. Kaya ang Diyos mismo ang naghanda, katulad yung ginawa niya kay Abraham. Sinubukan si Abraham kung talagang ibibigay yung kanyang anak. Pero nung napatunayan na niya, naghanda ng Diyos ng ibang hain. Ibang hain bilang kapalit. Kaya si Kristo, dahil ang Ama ay ayaw na niya yung mga handog na susunugin, naghanda ng Ama ng isang katawan. Yun po yung katawang tao ni Kristo. Yun po yung naging handog para maging tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Maliwanag naman yan mga kaibigan pero ayaw lang tanggapin itong mga miyembro na brainwash po sila. Na-brainwash po sila sa katotohanan. Yan po ang totoo mga kaibigan. Kaya alam nyo mga kaibigan, kung talagang magsuri po tayo, makikita natin ang katotohanan. Hindi po magliliwanag sa atin yung katotohanan hanggat hindi po tayo magbasa ng banal na kasulatan. At huwag po tayong palinlang sa maraming mga version, maraming mga binabasa para mailihis lang o mapatunayan lang, mapasunod lang yung gusto nila na aral. Pare-pareho lang ang mga yan mga kaibigan, tulad ng mga Iglesia Katolika na kung saan ay para mapatunog lang na tama yung ginagawa nilang panalangin sa mga patay, kaya naglagay po sila ng mga makabeyo
na yun naman po ay hindi sinali sa kanon ng Biblia, o ay gumawa sila ng makabeyo para mapalusot nila sa kanilang miyembro. Nasa Biblia ito. Nasa Biblia, pwede manalangin sa mga santo, pwede manalangin sa mga anghel, pwede ipadasal ang mga patay para magkaroon ng kaligtasan. Pwede mag-ipon ka lang, magbayad ka lang, ay pwede na, mapatawad na yung tao dun sa purgatorio. Yan ang idinagdag nilang aral, mga kaibigan, mga kababayan. Pero sa Expose the Truth, dito sa programang Expose the Truth, atin pong ine-expose yung mga bagay na dapat makita ng mga tao para sa kaligtasan. Kaya maraming salamat sa mga naniniwala, sa mga laging nakantabay. Sana po wag po kayong magsawa. I-share po ninyo yung video na ating pinapalabas at mag-subscribe din po kayo, mga kaibigan, para mag-notify po sa inyo yung mga video na ating ipinapaliwanag dito. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po muli dito sa ating programang Expose the Truth.